Nakakita sila ng mga engot na ibon kaya may food trip na naman ang mga itik. Pagsapit ng gabi ay nagkasundo naman ang tatlo na magbalik sa kanilang grupo na Team Summerby. At nais ni Arashi na mag-set sila ng goal para matukoy ang mga priority upang magkaroon ng progress. Pero kinabukasan ay ayaw makipag-cooperate ni Semimaru ngunit di nagalit si Arashi dahil alam niyang maaasahan pa rin ito sa kagipitan. Saka naglayag sila sakay ng nakitang barko. Nakasalubong nila Hana ang dalawang miyembro ng Team Autumn na nagtatago ngayon sa underground. Sinabi ni Iseyoy na buntis ang isa niyang katim na si Kurumi kaya nagagalit sila Ran at Akiwo. Aalis na sana sila nang mag-alok si Ryusei na magpalipas na sila ng gabi. Ngunit sa gabi ding ito ay nakidnap si Haro. Binulabog ni Ryusei sila Hana at Takahiro upang utusan na mag-scout kundi ay sasaktan nila si Haro. Humihingi ng tawad si Kurumi pero mas pinansin ni Haro ang naririnig niyang tunog ng isang makina. Naglayag naman sila Hana para sundin ang utos na mag-scout sila sa mapanganib na lugar. Ngunit di nagtagal ay inatake sila nila Ran at Akiwo upang kunin sa kanila ang bangka. Muntik na rin malunod si Takahiro at mga wolf kaya agad nilang iniligtas ang mga ito. Saka humingi ng tawad si Iseyoy sa ginagawa ng Team Autumn. Sa paglalakad ay natuklasan nila Hana ang napakalaking underground farm. Sinundan naman nila Ran ang riles at dahil meron pang kuryente ay nabuksan nila ang gate. Nakakita ng computer sila Ran kaya nakita nila sa mapa kung nasaan ang storage chamber. Nakita nila Hana ang isang bangkay na merong diary kaya nalaman nilang ito ay si Mark na isang ventriloquist na isa lang sa mga sikat na inanyayahan ni Takashi na mag-perform sa underground. Pagdating nila ay masaya pa ang lahat ng tao dahil akala ay isa lang talagang underground park ang lugar katulad ng sinabi ng manager na si Michisuna Oda. Subalit biglang nagising si Mark sa paglindol dahil nagkakaroon na pala ng meteor shower na tumatama sa Earth. Pero kahit natatakot ang mga tao ay nakikinig sila dahil sa sikat na DJ habang pinapanood ang pagkagunaw ng mundo. Meron pa ring mga nagpapanik kaya kumanta na ang sikat na singer na si Maria na sa ganda ng boses ay nakaramdam sila ng pansamantalang kapayapaan. Ginawa na rin ni Mark ang role niya na pasayahin ng mga batang umiiyak. Ngunit nabaha ang bahagi ng storage block kung nasaan ang asawa ni Takashi kaya di man lang niya ito muling nakita bago nasawi. Nag-anunsyo rin si Manager Oda na magkukulang sila ng pagkain kaya ipinadala nila ang kalahati ng mga tao sa isa pang shelter. Ngunit nalaman nila Mark na wala namang ibang facility dahil ang pinapakita sa screen sa mga tao ay gawa lang ng visual effect artist na inanyayahan din ni Takashi. Dahil na-curious si Mark ay sumama siya sa tren patungo sa isa pang shelter. Ngunit nang magpalit ng tren ay pinigilan siya ng mascot na sumama sa last ride. Si Takashi pala ang mascot at pinakita nito ang tunay na sinasapit ng mga taong kunwaring ipinapadala sa isa pang shelter ay ginigiling pala at ginagawang pataba ng mga pananim. Nagalit si Mark sa kanyang natuklasan. Pero sinabi ni Takashi na kailangan nila itong gawin para subukang makasurvive. Kaya nang dumating ang iba pang batch ng jijilingin ay nagpanggap si Mark na walang alam ngunit sobrang na-depress siya dahil dito. Kaya sinabi ni Maria na kailangan lang nilang gawin ang kanilang mga role hanggang sa huli. Kaso nagkaroon ng nakamamatay na virus na tinatawag na TIC-X kaya agad na nag-disinfect ng buong facility. Tapos kinuha pa nila Mr. Takashi ang tuta ni Maria dahil baka na-infect din daw ito ng virus. Sa kabila ng kalungkutan ay sinubukan siyang pasayahin ni Mark kaya dito na nagsimulang magkamabutihan ng dalawa. Marami ang nasasawi araw-araw sa virus. Sinabi ni Takashi kay Mark na mapipigilan nila ang virus sa pag-freeze nito. Saka umalis upang gawing giniling ang sarili upang pagbayaran ang mga nagawa. Na-infect na rin si Maria ng TIC-X virus. Kaya sa huling pagkakataon bago magunaw ang mundo ay isinagawa nila ang huling bembang ng sangkatauhan. Saka umawit ng maganda si Maria at pinasunod ang lahat ng infected patungo sa freezer. Saka tumingin ng huling sulyap si Mark kay Maria bago niya isinarado ang freezer upang ma-freeze ang virus kasama ng mga tao. Tapos masayang uminom ng cyanide pills ang iba pang naiwan. Napaiyak si Hana sa nalaman niyang sinapit ng mga ito. At nagtaka din siya kung ba't nasa likod ng diary ang family picture nila. Samantala nakapasok sa freezer sila Ran at nakita ang mga na-preserve na katawan nila Maria. Agad namang nagbabala si Iseyoy na doon naka-freeze ang virus kaya muling isinarado at sama-sama silang umalis. Pagkabalik ay nakita na nila si Haro dahil nagkasundo na rin ng Team Autumn. Subalit sa labas ay nakasalubong nila ang Team Summer A na naka-PPE. Nagtanong ang mga ito kaya pinakita ni Iseyoy ang diary. Ngunit natakot ang Team Summer A sa virus kaya nagpaputok sila pero iniligtas ni Iseyoy si Ran. Di makapaniwala si Hana na magagawa nila ito sa kapwa-tao. Saka tinanong ni Iseyoy kung nagkaroon na rin ba siya ng kwenta. At nagalit naman si Ran sa gumawa nito pero wala siyang magawa. Sumunod ang Team Autumn sa camp nila Hana sa Team Spring subalit wala na ang camp pati na ang teammates nila Hana. Samantala muntik nang bumangga sa malaking bato ang barko nila Arashi. Kalaunan ay nakita nila ang isang babae sa dagat na agad nilang iniligtas. Napansin nilang kamukha ito ng kagrupo nilang si Houtaro.
Pagsapit ng gabi ay nagpakilala itong si Hibari na pinsan daw ni Houtaro at nararamdaman daw niyang nasa panganib ang pinsan pati ang mga kasama nito. Totoo ngang nasa panganib sila Houtaro, Botan at Chimaki dahil na-stuck sa isang kuweba. Ngunit nangako si Tendo na hahanap siya ng tulong. Samantala nagising si Momotaro ng Team Spring sa camp ng Team Summer A. Pinakain siya ng mushroom at nilapatan ng gamot ang mga gasgas saka dumating sila Ango na tila di gustong nandoon ang bata. Sumakit ang tiyan ni Momo kaya inalagaan siya ni Ayo. Ngunit aksidente din niyang nalaman na kaya pala sumasakit ang tiyan ay ginagawa siyang tester ng mga pagkain at gamot kung nakakalason ba o hindi. Kaya tumakbo siya pero agad din siyang nahuli. Nagpatuloy sa paglalakbay ang nabuong grupo nila Hana at Ran. Nakita din ni Ran ang isang batang ginagawang paain para mapatay ang mga dinosaur. Saka nakita ni Hana na ito ay isa sa teammate niyang si Momo. Sa pagmamadali ay di niya napansin ang lubid kaya naglabas ng baril si Ryo at kinabahan sila ng bahagya. Nakita nilang magagaling ang Team Summer A dahil sa ganda ng disenyo ng camp at meron pang glider kaya pinag-utos ni Ran na dukutin ito ni Sakuya. Hinahanap pala ni Koruri ang naririnig niyang musika na si Haro pala ang may gawa mula sa mga tumigas na uling. Sa nakaraan ay ipinakita na ang Team Summer A pala ay isang highly trained na grupo upang pamunuan ng iba pang mga team. Sinabi ni Ryo na dapat nilang hanapin ang iba pang mga team at maging pinuno ng mga ito. Nag-aabang ng pagkakataon sila Takahiro pero bantay sarado ang Team Summer A camp. Kaya nagpas siyang magtungo si Hana at si Takahiro ay nagpausok para ma-divert ang atensyon ng nagbabantay at sila Ran ay gagawa daw ng sariling hakbang. Nang makita ang usok ay agad itong pinuntahan nila Ango at Ryo na sinamantala ni Hana para umakyat at bawiin si Momotaro. Pero di pala umalis ang dalawa na alam palang diversion lang ang usok. Bago pa sila mabihag ay sumigaw si Sakuya na bihag na nila si Koruri kaya labis na nagalit si Ango at nag-alala. Bigla namang dumating ang maraming paniki kaya pinrotektahan niya ang mga alaga. Sila Hana naman ay napilitang pumasok sa camp ng Team Summer A. Saka naghagis ng kahoy si Hana upang habulin ng mga paniki sa pag-aakalang ito ay kanilang prey, saka inutos niya sa dalawa na protektahan si Momo habang pinapahabol niya ang mga paniki. Iniligtas ng iba pang miyembro ng Team Summer A si Takahiro at tinulungan nila ang dalawang aso nito kaya nagtataka si Hana dahil akala niya ay mamamatay tao lang ang mga ito. Pero nagagalit pa rin si Ango na nagtanong kung nasaan si Koruri. Samantala kahit isang bihag si Koruri ay nag-alala siya sa kalagayan ng buntis na si Kurumi. Kalaunan ay bumalik ang mga paniki sa kuweba na pinagkakagat din sila. Sa gitna ng kaguluhan ay pinakawalan ni Haro si Koruri na ginamit ang glider upang humingi ng tulong. Ayaw payagan ni Ango na umalis si Hana kaya nagpas siyang magpaiwan si Takahiro at sila Ango at Ryo ay sasamahan si Hana na kunin si Koruri. Pero biglang dumating si Koruri na kinuha si Ban at sumakay sila sa glider para tulungan ng Team Otum. Pagkabalik ni Koruri kasama si Ban ay agad nilang tinulungan ng mga sugatan. Sinabi rin ni Ban na huwag nang mabahala si Kurumi dahil kinilala ng kanyang katawan na ligtas magbuntis sa panahong ito kaya siya nakabuo. Nagkamabutihan naman sila Haro at Koruri dahil sa tiwalang ibinigay ni Haro. Sa tulong ni Koruri ay nagkaroon sila ng teamwork upang mapatay ang mga paniki. Pinausukan nila ang lahat ng labasan ng kuweba upang sa isang bahagi lang lumabas ang mga paniki. Saka nagpahabol si Koruri patungo sa mga tumigas na uling na kinalampag ni Haro para mabingi ang mga ito at nagkabanggaan hanggang sa maubos tapos ginawa silang food trip ng mga reptile. Natuwa si Hana nang makita muli si Haro. Nang magsalita si Ango ay nalaman niyang ito ang bumaril kay Iseyoy. Sumama na silang lahat sa Team Summer A dahil suggestion ni Ango na sama-sama na silang manirahan. Tinanong din nila kung ba't parang sobrang handa ang Team Summer A. Sagot ni Ango na sila ang highly trained team na inihanda ng government. Ginagawa ng katulong ni Hibari si Natsu dahil isa daw siyang maharlika. Pero di pumayag si Semimaru kaya nagtanong si Hibari kung crush niya ba si Natsu. Kinilala ng Team Summer A ang mga kasanayan ng lahat upang magamit sa pagpapalago ng village. Ngunit dahil walang real life skill sila Hana at Haro ay sila ang pinaglinis ni Ango at pinakuha ng mga panggatong. Habang si Mom Ota ay sinasanay ni Ango na umakyat dahil responsibilidad daw ng Team Summer A na turuan sila. Nagtanong si Hana kung ang hawak niya ang ginagamit sa mga C4 pero di alam ni Ango ang tinutukoy niya. Sinabi rin kay Kurori na lumang model na ang gamit niyang glider. Dahil dito ay nagmeeting ang Team Summer A dahil napagtanto nilang sa mas bagong generation nagmula ang ibang mga team. Nagplano naman si Ran na gumawa ng bahay para kina Ryusei at Kurumi pero nagagalit pa rin siya sa nagpadala sa kanila sa future ng walang pahintulot. Sinundan ni Kurori si Haro. Giit ni Haro na pinagbantaan na siya ni Ango na wag silang mag-usap pero nanatili pa rin si Kurori at nag-enjoy sila sa musika. Kaya kinabukasan ay sinapok siya ni Ango pero sinabi ni Kurori na wag siyang overprotective. Sunod ay naghanap naman sila ng water source pero maputik ang nakitang lawa. Biglang may pumalo kay Haro kaya natumba sa lawa. Agad namang naghanap sila Hana at Takahiro pero deadma lang si Ango.
Mabuti na lang ay narinig nila ang tunog ng stick kaya nailigtas ito bago lumubog sa putik. Handang lumaban si Hana gamit ang patalim pero itinanggi ni Ango ang akusasyon. Nagtaka si Ryo kung ba't meron ding patalim si Hana na tulad ng ginamit nila noon sa training. Giit ni Hana na galing ito sa kanyang ama. At nakumpirma sa picture na si Hana ang anak ng dati nilang instructor. Walang alam si Hana na sangkot sa Seven Seed Project ang ama pero pinagbuntunan pa rin siya ni Ango dahil sa mga namatay nilang kaibigan na sangkot si Takashi. Sa nakaraan ay may kaibigan si Ango na si Shigeru. Pinagalitan si Shigeru dahil sa kahinaan kaya pinagtanggol siya ni Ango na pinalo lang sa mukha. Kaya palihim niya na lang itong tinulungan sa training para lumakas hanggang isang araw ay nakaakyat na rin si Shigeru ng bangin. Sa klaseng ito ay halos sure nang mapipili sa Project Seed ang mga nangunguna sa klase na sila Ango at Ryo. Tinuruan din silang gumamit ng baril bilang paghahanda sa future. Ngunit si Nobara ay di nakapasa kaya pinauwi na lang ito. Binastos ni Professor Unami si Koruri kaya di na nakatiis si Ango. Pero bilang parusa ay ikinulong siya sa taguan ng mga fertilizer. At di niya inaasahang makikita dito ang kamay ni Nobara na nakilala niya dahil sa bracelet kaya nalaman niyang ang mga bumabagsak ay ginagawa palang fertilizer. Kaya nang magbalik sa school si Ango ay pinipilit niya si Shigeru na maging malakas dahil ayaw niyang gawin itong fertilizer. Dahil rin dito ay mas nag-isip si Ango kung paano magiging resourceful. Sinubukan siya ni Professor Takashi pero nakatakas siya kagad. Tumaas ang rank ni Ban dahil magaling ito sa medicine. Kaya nagsanay si Ango sa pagbaril at pag-akyat ng walang tali at sa taas ay nandoon pala si Professor Takashi na pinaalalang ang final test ay tungkol sa attentiveness. Napansin ni Ango na may crack ang binigay na baril pero nasabugan na ang mga kasama. Nakita din niyang marupok na ang lubid ni Shigeru pero ang iba ay nahulog na sa bangin. Umiiwas na rin si Shigeru dahil ayaw niya nang umasa kay Ango. Nakita ni Ayo na may kasamang mga laso ng food supply nila kaya maraming na deadball pero nakaligtas naman si Koruri. Napapaisip si Ango sa sunod-sunod na insidente nang biglang sumabog ang buong gusali. Kaya naisip nilang ang mga insidente ay siya palang huling pagsubok para sa kanila. Agad na kumuha si Ango ng mga gear para sa kanila at hindi niya binigyan kahit isa sila ukay. Sinabi rin ni Gengoro na may nagpakawala sa mga nakakulong na mababangis na hayop. Ibinigay niya ang supply sa mga kaibigan. Ngunit nagpatuloy pa rin ang mga sakuna dahil layunin ng final test na 7 lang ang matira sa kanila. Nakita ni Koruri na natabunan ng 2 kaibigan kaya halos mabaliw siya. Sinisisi ni Ukay si Ango dahil kinuha niya ang lahat ng mga gear. Samantala inamin na ni Ango ang nalaman na ginagawang mga fertilizer ang mga nooy inakala nilang pinapauwi. Nagalit si Shigeru dahil mahina ang turing sa kanya ni Ango. Pinakita ang ilan sa mga matitinding candidate para sa Project 7 Seed. Sinabi ng professor kay Ango na isang slot na lang ang kailangan kaya kailangang mamatay ang isa sa kanila ni Shigeru. Masusing nagpaplano si Ango nang makita niya ang salamin na nagbigay ng Morse code na nakita din ni Ryo. Ito pala ay si Ukay na sinabing nasa panganib si Shigeru pero bigla siyang itinulak sa butas at tinutukan ng baril si Shigeru para ibigay ang mga supply. Naghagis ng flashbang si Ryo kaya nakatakbo si Shigeru habang pinagbabaril. Nakaligtas si Ango pero napilay ang paa at pinuntahan siya ni Shigeru at sumunod din si Ryo. Subalit pinutol ng mga professor ang lubid para subukin ang kanilang kakayahan. Nais iligtas ni Shigeru si Ango dahil ngayon lang siya nito kinailangan. Pero nang malaman ni Ango na sugatan si Shigeru ay nais niyang tumulong kaso pareho silang nahulog. Bago pa mahugat ang pako ay nagpasya si Ryo na putulin ang lubid ni Shigeru dahil mas may pakinabang si Ango. Ngumiti naman si Shigeru dahil nailigtas niya na si Ango. Pag-akyat ay binati sila ni Professor Takashi. Subalit wala nang may gustong magtungo sa future dahil sa mga trauma na nakuha nila pero pinilit pa rin sila ni Professor Unami. Ito ang dahilan kaya pinagbabaril nila si Unami sa future. Samantala nang malaman nilang kilala din ni Hana ang isa sa mga leader ng Project Seed na si Konami ay lalong nagalit si Ango. Pero pinakalma siya ng mga kasama dahil kailangan pa nilang maghanap ng tubig. Nagpatuloy si Hana sa paghuhukay ng balon sa buong araw at gabi sa utos ni Ango. Pagsapit ng gabi habang naliligo ay pinasok pa siya nito. At kinabukasan sa gitna ng init ay binabantayan pa rin siya. Kaya naisip ni Hana na umalis na lang sa grupo at nagpasya sila Takahiro at Haro na samahan siya. Ngunit pinigilan siya ni Ango at ipinasok sa bahay sa Kaminanyak. Mabuti na lang ay dumating si Ayo at nagbanta sa kama niya ni Ango pero natameme siya nang hinalikan nito. Samantala na stock ang barko nila Arashi. Kaya nagbalik sila sa village ng Team Autumn na nasira ng volcanic ash. At sa isang bahay ay nakita ni Natsu ang sulat ni Hana para kay Arashi sa kagumuho ang bahay kaya di niya na ito naibigay pero nakita ito ni Semimaru. Kalaunan ay nakita nilang magkasama sila Tendo at Mozo kaya nagtungo sila kung saan natrap sila Botan at matagumpay naman nilang nailigtas ang tatlo kaya nagkita na rin ang magpinsan. Nang naliligo si Botan ay nais siyang manyakan ni Semimaru. Pumayag naman si Botan kung handa daw siyang maging ama pero natakot si Semimaru.
Saka pinaliwanag na delikado ang magbuntis doon dahil walang mga ospital at doktor. Nagbuntis na rin daw noon si Botan pero nakunan siya ng mabangga ng lasing na driver at iniwan siya ng asawa kaya minabuti na lang niyang magpunta sa future. Dahil napakaraming alitap-tap ay sinamantala na nila ito upang makapag-enjoy kahit papano. Pagkatapos manghingi ng advice kay Botan ay naglakas loob si Natsu na ibigay kay Arashi ang sulat ni Hana at nagkunwari si Semimaru na siya ang nagtago para iligtas ito. Samantala nagpa siya nang umalis sila Takahiro kaya nagpaalam si Hana sa mga naging kaibigan at pinag-iingat niya ang mga ito kay Ango. Subalit nang aalis na sila ay dumating si Raiyo para magpasamang maghanap ng tubig sa kuweba. Sama-sama silang nagtungo sa nasabing kuweba. Kalaunan ay nakarating sila sa sinasabi ni Gengoro kung saan naaalala ni Ango si Shigeru sa bangin. Nagtanong si Ran tungkol sa Reaper. Giit ni Najiko na ito ay ang tatapos sa kanila kung mawala na sila ng pag-asa kaya naalala ni Hana si Mozo. Unang bumaba si Raiyo sa bangin. Dahil nag-aalala ay pinahiram ni Ran ang hand-crank flashlight nito at si Takahiro ay nagbigay ng mga nuts at first aid kit. Pagbaba ni Hana ay nagpa siya sila Takahiro na maghanap ng pagkain pero nagpaiwan si Ango kaya naghinala si Ran kung ito ba ang Reaper. Bagamat di pa lubusang kilala ay nagtiwala si Hana dahil sa sinabi ni Ayon na si Raiyo ang nagutos na iligtas siya mula kay Ango. Ngunit biglang nagkwento si Raiyo tungkol sa kanyang ama. Samantala tumutugtog lang sila Koruri at Haro. Pagkatapos ay sinabi niya kay Koruri ang sikretong plano nilang tumakas mamayang gabi. At bigla siyang niyaya ng dalaga na mag-glider upang maranasan niya rin ang lumipad saka nag-imagine sila ng magandang mga ilaw mula sa isang syudad. Di nagtagal ay niyaya ni Haro na sumama si Koruri sa kanila. Sinasabi ni Raiyo na isang cool na lalaki si Professor Takashi. Samantala nagkausap sila Takashi at Gengoro tungkol sa mga hayop dahil pareho silang animal lover. Pag-akyat ni Raiyo ay sinabi niyang nahulog si Hana kaya balak itong iligtas ni Takahiro ngunit walang pake si Raiyo. Mabuti pa sila Gengoro at Koruri ay nais tumulong. Nakaligtas naman si Hana at mabuti ay meron siyang flashlight na pag nauubusan ng baterya ay pinapaikot niya lang pero di niya na alam kung saan pupunta. Ngunit nakahanap naman siya ng tubig at ginamit niya na rin ang first aid na binigay ni Takahiro. Nagpas siyang tumugtog si Haro upang sundan ni Hana ang direksyon. Ngunit dahil dito ay naalala ni Ango si Shigeru at nagsimula siyang makonsensya. Naalala ni Hana ang isang matanda na pinuntahan nila at sinabi ng ama na maaari siyang magbalik doon. Narinig niya na rin ang musika ni Haro pero di siya marinig kaya hinagis niya ang boomerang na nakuha ng mga kasama, kaya nalaman nilang buhay pa si Hana at nakahanap pa ito ng tubig. Di inaasahang makita ni Hana si Ango at siya pa ang pinagbintangan nitong traidor kaya aksidenteng nahulog ang dalaga sa tubig at agad niyang ginamit ang kutsilyo para makakapit. At saktong dumating ang mga kasama kaya agad na bumaba si Koruri at sinabi ni Hana na si Raiyo ang naghulog sa kanya at ito rin ang nagtangkang pumatay kay Haro sa lawa. Sumusunod na rin si Takahiro na nagsisisi kung ba't di niya sinamahan si Hana. Nakita ni Koruri na nandoon si Ango pero wala itong ginagawa. Kaya di na siya umabot dahil tuluyan ng tinangay si Hana ng malakas na pressure. Nagtali si Gengoro at agad na tumalon sa tubig habang si Takahiro ay walang magawa dahil di marunong lumangoy. Subalit nang hilahin nila pabalik si Gengoro ay di nito nakuha si Hana dahil napakalalim daw nito at napakalakas ng agos. Kaya pagbalik ay galit na galit si Takahiro sa ginawa ni Raiyo. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ay paki-abangan ng susunod at kung bago ka pa lang sa channel ay paki-like and subscribe naman mga lods para muwa-muwa chup chup.